Hello, hello mga mare, another mini vlog! At dahil nga sinapian ako ng kasipagan, kaya naman maglilinis ako ng bahay. Kaya tara, samahan nyo ako ngayong araw. Bali, ang gagawin ko lang naman mga mare ay tamang linis lang. Hindi naman masyadong makalat mga mare. Ito lang talagang mga problema ko. Ito mga damit ni Daddy Bong. Yung tipong kakaayos ko lang ng mga kalat, siya naman itong manggugulo. Paano ba naman kasi kapag dumadating si Daddy Bong, akala mo ahas? Kasi pag uwi niya galing biyahe mga mare, yung mga damit niya kung saan-saan lang niya nilalagay. Palagi ko naman siya sinasabihan mga mare, kapag madumi na ang damit niya, ilagay niya sa laundry basket. Pero sadyang matigas talaga ang ulo ng daddy niyo, hindi makuha sa isang salita. Dalawa na nga yung ulo niya, pero hindi pa rin talaga makagets. Charis! Minsan nga may mga araw pa nga na tinatanong ko siya kung malinis pa ba itong mga nakasabit dito sa may lamesa. Tapos ang sagot niya, malinis pa daw dahil isang beses pa lang daw niya nagamit. Kaya naman kapag maglalaba ako, dinededma ko na yung mga nakasabit dahil susuotin pa daw niya ulit. Pero nagtataka ako kapag naliligo siya, iba na naman yung susuotin niyang damit. Kaya naman ang kinalabasan nun mga mare ay maiipon yung mga damit niya. O diba nakakaloka? Kaya ang ginagawa ko ngayon mga mare, kapag maglalaba ako, sinasama ko na yung mga nakasabit lahat. Bahala na siya kung magalit siya. Mas intindihin niya yung galit ko kaysa sa galit niya. Charis! Mapapansin nyo nga pala mga mare, para akong ngongo magsalita. Habang ini-edit at bino-voice over ko kasi ito mga mare, sinisipon ang mare nyo. Kaya naman kahit masama yung pakiramdam ko, for the go. Eto kasi mga nakaraang araw mga mare, nagkasakit nga itong si Baby Athena. Kaya naman ending, nahawa na rin ako sa kanya. Kaya nga kung mapapansin yung mga mare, wala akong mga ina-upload na mga video ng mga nakaraang araw. Dahil nga sa sama ng pakiramdam ko mga mare, hindi ko na magawang mag-video. Sa tutusin nga mga mare, tambak na ako ng mga video kasi hindi ko pa na-edit at nagagawa ng voice over. Kaya naman pagpasensyahan nyo na ako, medyo late upload na nga itong mga video ko. Kapag ganito pa naman na hindi na ako nakakapag-upload ng mga mini vlog, nagtutuloy-tuloy itong katamaran ko. Sa pag-edit at sa pag-voice over lang naman ako tinatamad mga mare, pero dito sa gawaing bahay na iba akong tatamarin. Tatamarin pa ba akong kumilos dito sa bahay namin kung maliit lang naman ito? At saka hindi naman masyado marumi yung bahay namin mga mare, dahil kapag tapos na si Baby Athena maglaro, nililigpit ko naman agad yung mga laruan niya. Yung madalas lang talaga na makalat mga mare, yung bandang kwarto talaga namin. Kasi doon talaga kami madalas nagtatambay ni Baby Athena. Dito naman sa may bandang sala mga mare, wala naman masyadong kalat. Kadalasang mga kalat dito mga mare, yung mga tapon-tapon na pagkain ni Baby Athena. Huwag yun na nga palang pansinin yung mga nakalagay na damit sa may planggana. Huwag kayong mag-alala mga mare, malinis na yan, tutupiin na lang. Ang bala ko kasi kapag katapos ko maglinis, tsaka ako magtutupi ng mga damit namin. Para wala na akong iisipin na kalit mga mare, eto mga tupiin na lang. Mapapansin nyo nga pala mga mare, wala dyan si Baby Athena. Doon ko kasi siya pinapalaro sa may kusina para walang manggugulo sa akin. Para pagkatapos na ako dito maglinis sa may kwarto, tsaka ako naman siya patutulugin. Bale, magpapalit lang pala ako dyan ng bedsheet mga mare. Paano ba naman mga mare, yung mga natapon na pagkain ni Baby Athena, dito talaga lahat napunta sa may higaan namin. Dumikit na rin kasi sa may bedsheet yung mga natirang pagkain ni Baby Athena, kaya naman malagkit na ito. At saka mag-iisang linggo na rin kasi itong bedsheet namin mga mare, kaya naman papalitan ko na nga ito. Kaya naman ang ginawa ko, inalis ko muna lahat ng mga kalat dito, pati yung mga unan namin, para matanggal ko na itong bedsheet namin at mapalitan ko ng bago. Na matanggal ko na nga itong bedsheet mga mare, pinagpagan ko na rin dito sa may kwarto. Wawalisan ko naman itong mga mare, kaya huwag kayong mag-alala. Pero bago yun mga mare, pinagpagan ko nga muna itong kama namin. Para kapag itataas ko na itong kutsyon mga mare, yung sa likod naman itong papagpagan ko. Mapapansin nyo nga pala mga mare, basa yung bandang ibaba ng kutsyon namin. Natapon kasi ni Baby Athena itong tubig niya, kaya naman kumalat. Akala ko nga nung una umihi si Baby Athena, kaso nagtataka naman ako, hindi naman mabaho. Kaya pagtingin ko sa may gilid mga mare, nandun pala yung tumbler niya at nakabukas na ito. Buti na lang talaga mga mare, hindi ihi. Kasi kalalaba ko pa lang naman itong cobre kama namin mga mare. Ang hirap pa naman magtanggal balik na itong cobre kama mga mare. Noong nakaraan nga mga mare, nung ibabalik ko na nga itong cobre kama ng kama namin mga mare, Diyos ko, nagkanda hirap-hirap ako. Paano ba naman mga mare kung kailan nasuot ko na nga itong cobre kama namin mga mare, tsaka naman nasira yung sipit. Naman ending bad trip talaga ako nung araw na yun. Hindi ko naman pwedeng hindi sipiran itong mga mare, dahil baka madumihan lang yung loob. Kaya ang ginawa ko mga mare, mano-mano talaga yung pagkakabit ko ng zipper kahit mahirap. Kaya naman ang problema ko sa susunod mga mare, paano ko ito ulit lalabhan. O siya mga mare, hanggang dito na lang muna. Yun lang, salamat.